Guys, bring me sexing cosplayer. Asan? Ala. Nagalit. Ano sabi? Nagalit ko. Ala. Okay mga lads, welcome back to another content, and for this video pag-uusapan po natin itong si Never Grow Old. Isa po siyang content creator na kung saan nagpapa-challenge siya ng kung ano-ano. Now, before we go there, gusto ko munang bigyan kayo ng idea kung anong type of content na ang ginagawa niya. Now, wala naman pong masama na gumawa kayo ng kahit anong content. Karapatan nyo naman po yan na kayo ay gumawa ng kahit anong content. Kaso, syempre, kailangan maging mindful lang kayo doon sa inyong paligid. Common sense lang naman yung mga ganitong klaseng content na to. Dapat hindi ka nakakaabala. Kasi dito nakaabala sila kung napanood nyo yung intro nitong video na to. And yun nga yung focal point ng ating usapan for today's video. Pero bago yun, bibigyan ko muna kayo ng magandang konteksto. Simulan muna natin sa mga social media pages ni Never Grow Old. Okay, so simulan muna natin dun sa TikTok account niya na may 100k followers. Basically, ang ginagawa niya, may challenge siya na ginagawa. Magpapa-challenge siya tapos bibigyan niya ng salapi. Okay? Isang example na gusto nyong tignan ko is itong bring me niya. Guys! Na bra yung pinabibigay niya. Para lang may idea kayo kung anong type of content na meron siya. Again, wala namang problema sa mga ganito basta consenting adults at hindi ka nakakaabalan ng ibang tao. Again, it's very basic. Okay, let's go. Bring me bra! Wala isa. So, i-skip ko na lang dito kasi merong isang tao na nagdala ng bra ng girlfriend niya. So, again, eto kasing mga ganitong klaseng bagay, it's kailangan yan consensual at saka wala kang naaabalang tao. That's the main point nito. Okay? Kahit na milyon-milyon yung binibigay mo, kung may inaabala kang tao, may problema tayo doon. Okay? So, this is what type of content yung ginagawa niya at the very least doon sa kanyang TikTok account. Now, going to his YouTube account, nandito yung mga long format ni Idol yung kanyang long format na mga videos nandito. And ngayon, ako, of course, I am primarily a YouTuber. Ang comment ko dito, looking at the thumbnail is very clickbaity siya. Na babae yung nandun, magandang babae yung nandun, and very alluring or very sensual yung postura nito. Tingnan nyo, mas kasi ano yan tas may pera, tapos may alam mo yung very tempting siya na i-click mo talaga kasi nga magandang babae yung nandun. Tsaka pa ulit-ulit ng format, di ba? Kung titignan nyo. Babae, pera, tapos sabay something na sensual yung dating. Okay, so pero being a YouTuber myself, mga lods, alam ko yung galawan na ganyan. Talagang sabi nga nila sex sells, yun yung ginagawa niya. He is selling yung sexy na babae dito. I'm not saying na meron siyang na ganun yung ginagawa niya, pero sa thumbnail niya kasi ganun yung datingan. In my opinion, this is, lumang estilo na to. Ako, hindi ko naman ginagawa yan. What you see is what you get sa akin, sa mga content ko. Pero kanya-kanyang diskarte yan. Again, kung pumayag naman yung mga models niya dito, walang problema, di ba? Kung may consent naman nila, walang problema. Kasi, yan po yung main issue ng ating content for today's video, consent. Okay? Kailangan kasi, kung gagawin mo ang isang bagay, you have to, especially if i-feature mo ang isang tao, kailangan may consent niya, okay? Except siguro kung publicly posted, kasi Nico David, ikaw naman din, ginagawa mo yan kino-content mo si Kuya, wala ka naman consent. Well, ginawa niya kasi publicly ang isang bagay. Etong commentary ko na to is something that is found publicly, di ba? Lahat tayo nakakita niyan, so lahat tayo nagkakaroon ng chance mag-comment doon. It becomes a public interest matter. Gets nyo? Especially dun sa mangyayari, which is really an issue on public safety. Okay, so dahan-dahanin natin yung issue. Next na tayo. Ngayon, sa Facebook nila kasi very weird ito. Now, why do I say that it's weird? I'm saying it's weird kasi number one, this is okay naman yan kasi verified. The weird part here is that
parang hindi sila masyadong focus doon sa content nila. Like for example, pag pumunta kayo sa page ko, alam nyo yung hahanapin nyo, 'di ba? Kung nasa halimbawa nandito kayo sa aking political vlogging page, 'di ba? Kasi meron akong political vlogging page. Kunyari nandito kayo sa ND Vlogs ko. Ito, ayan, kunyari yan, diyan sa ND Vlogs ko. Ang aasahan nyo diyan, puro politika yung pag-uusapan ko diyan. Doon naman sa isa, sa nd.gg, ang mahahanap nyo dyan is, ayan, social media issues, di ba? Depende kung anong trip nyo eh. Kung ayaw nyo ng politics, pwede sa social media page. Kung ayaw nyo sa akin, hindi huwag kayo manood, di ba? Pero you get what you expect, di ba? Ganun naman talaga dapat sa social media eh. Now, dito kasi, I was expecting puro challenges. Something na, alam mo yun, ginagawa naman talaga ng mga YouTubers niyan. Now, ako, I did a little bit of research and nahanap ko. Meron silang nagpapa-giveaway sila. Ayan, oh. Makikita mo dito, nagpapa-giveaway sila. Wala namang masama dyan sa giveaway na yan. Kaso, pag tinignan mo, meron daw groups dito na, yan yung ayoko talaga. Eto, kung gusto mo ng panglaro, lagay mo number mo dito. Now, hindi ko na po i-click to. Pero sa opinion ko po, parang illegal na sugal to. Ayan yung akin, Ayan, oh. Ayan, oh. Kita mo, oh. Ito, Yan eh. Okay. So, I'm just saying na parang, ano pa lang to, kumbaga wala pa akong isang oras na nagre-research dito sa mga tao na to. Nakita ko na bukod dun sa, na parang ang pang-come on nila sa tao is yung content. Pero yung pinaka main monetization nila is yung, isa rin sa monetization nila is yung sugal. Kasi, pag binalikan mo kasi yung kanilang YouTube account, makikita mo, na ang last upload nito is 4 months ago. Ako, kailan yung last upload ko? Kagabi. Diba? Oh, shoutouts doon sa mga nag-subscribe. Palakpakan niyo yung mga sarili nyo. Pero ito, 4 months. Mukhang ang trip niyang gawin ngayon, ang style niya is to get more clickbaity videos or yung mga mabilis mag-viral. Kasi madali lang naman gawin yan yung clip farming na tinatawag. Okay? So, ang ginagawa niya, nagki-clip farm siya, nagki-clip farm para i-funnel niya doon sa kanyang Facebook page na ang ginagawa nila is nagpo-promote sila ng sugal. Okay? Now, balik tayo dito sa kwarto ni Nico David. Ngayon, wala akong problema kung nagpo-promote ka ng legal na sugal. Okay? Maliwanag yun kasi, of course, kung legal yung sugal na pinopromote mo, wala tayong magagawa doon, choice mo yan. Pero, pag illegal yung sugal na pinopromote mo, which I believe na hindi kasi ito register sa Pagcor, ibang usapan yon. Doon ako aalma ng onte. Onti lang naman, aalma lang ako ng onting-onte. Di ba? So, pero, I stand corrected dito sa mga tao na to, dito kila Never Grow Old. I stand corrected, ha? Meaning to say, kung mapapatunayan nyo na mali ako, then I will submit na mali ako. Pero hanggat hindi nyo napapakita na yung pinopromote nyo ay legal, ibang usapan yan. Okay? So, bakit natin kino-cover lahat to? Diba? Bakit natin binibigay lahat ng information na to just to cover this short clip na to? Kasi gusto ko kayong bigyan ng rational. Rational. Kayo na lang bahala magsasabi kung paano i-pronounce yun. Kung bakit etong mga tao na to is nagumagawa sila ng mga content na shocking. Kasi very shocking to eh. It defeats proper decorum sa labas. Kung papanoorin natin to, mamaya magko-commentary ako, hindi ito something na dapat mong pinapagawa sa ibang tao. Kasi hindi naman object ang cosplay. Kasi di ba sa Bring Me, usually, ang dinadala doon mga objects. Okay? So, mamaya, pag-uusapan natin yan, matututo na kayo ng mga dialekto ng mga yung mga woke na individuals. Kasi that will play a part here.
Pero ang pino-point out ko rito, it's yung motivation nila is very clear, okay? It's very clear na ang gagawin nila is magki-clip farm sila para mag-viral sila. To the point na hindi na nila kailangan gumawa ng content sa YouTube kasi mas mahirap gumawa ng content sa YouTube na long format, okay? Kasi mahaba yung editing, eto, medyo matagal to kasi nag-edit ng Kuya Nico eh. Nag-edit ng konti eh. Natagalan tayo ng konti. Pero yung ganito, it's matagal. Now, given all that, anuhin na natin, himay-himayin na natin tong video na to. Okay? Let's go. Okay? Guys, bring me sexing cosplayer. Okay, number 1, hindi mo pwedeng gawin yan sa ganyan. Kasi nga, kailangan muna, okay lang naman basta may consent yung babaeng lalapitan nyo or lalaki for that matter. Kasi, pero I would suggest na wag nyong gawin yan. Kung naalala nyo yung word na objectification, yan yung ginagawa mo. Ginagawa mong object yung subject na hindi naman dapat siya, hindi naman kasi siya object eh. Diba? So, you're objectifying someone pagka ginawa mo yan. Okay? That is a woke term na siguro parating yung naririnig. Pero yung usage nun, dito perfect gawin yan. Hindi, pwede kasi yan kung kayo-kayo, mga tropa mo, pero in public hindi. Kasi hindi mo naman kilala yung mga tao dyan eh, di ba? Anyway, tuloy natin. Asan? Tumantuwa pa siya. Kasi merong parang nasa cosplay sila. So si ate hindi nila kilala yan. Meron nakapag-send sa akin kung sino yung identity niyan. Pero I'd like kay ate na lapitan ako kung gusto niya ng interview about dito, about sa na-feel niya. Pag-usapan natin, i-process natin yan, okay? Para maganda. Okay, let's go. So ayan. So ang unang ginawa ng tatlong lalaki rito is hinila agad nila si ate. Okay, you cannot touch anyone, okay? Kahit hawak lang, kahit topic lang, hindi mo pwedeng hawakan ng isang tao, especially of the opposite gender. This is what we call, kailangan mo nung tinatawag na affirmative consent. They have to say yes before you touch them, okay? Lalong-lalo na kung hindi mo kilala. Kasi nga, again, babalik tayo dun sa idea of objectification. They are not objects. Gets? So, nakikita nyo na yung integration sa lahat ng pinagkukwentuhan natin. Let's go. O yun, so nagalit si ate, rightfully so. Now, legal. I asked some of my friends na sa legal na this could be harassment. Sabi sa akin, pero I'm not sure. I would suggest kay ate if she felt na wronged here, please go to a legal expert para makita. Kasi it's posted online. And of course, people will surmise kung sino ka and kung naharas ka man ng mga to, make sure that you file necessary charges sa kung sakasakali. Ganun talaga buhay. This is reality. This is not high school anymore. Kaya alam niyo yung salitang touch grass, diyan applicable yan. You need to touch grass. When I say touch grass, you have to know the rules. Ganun talaga. You have to know the law. Ignorance of the law is no excuse. Ganyan yan eh. Paano kung ano siya, kung na-trauma siya dyan. Kasi nananahimik siya eh. Biglang may tatlong tao na susugod sa iyo, di ba? Tuloy natin. Nagalit. Di ba? Kasi ayan gulat na gulat siya dyan. Ano sabi? Nagalit ko. No thanks daw. Link sa comment. Di ba no text daw. Imbis na mag-sorry sila, nag-promote pa nung kanilang nung link na sinasabi niya. Pero nung pumunta ako dun sa kanyang, ito yung hindi ko rin gusto eh. Kasi ang ginawa ko, I actually tried looking for the full video. Kasi, hindi ko to gusto kasi nga, ito, tingnan mo. This was posted a day ago. Ito yung prueba ko that it was posted a day ago. Yan, Grow Old 1 day ago. Bring me a cosplayer. So, this was posted a day ago. Okay? Now, so what I did was I went to the page ni Idols kasi link sa comment kasi the only thing that I can surmise doon is that it was posted sa Facebook niya, which is ito, 'di ba? So ang ginawa ko, pumunta ako sa Facebook niya, hinanap ko yung content na yon and ito yon. And ito yung nakita ko, subscribe now. So eto kasing subscribe now na to, it's parang magbabayad ka ng monthly dun sa page para sa mga ka nila. Ayan yan, di ba?
So, kung titignan mo, ayan. So, ito, subscribe now. At saka yung kanilang sugalan na pinopromote. So, sabi ko sa inyo, it all interconnects dito. So, wala yung mismong content. Ano yung link sa comment na sinasabi mo, idol? Kasi I was waiting for the full video. Diba? So, point being is that there is a little bit of deceptive practice here. Kasi asan yung full video? Diba? Kasi pag pumunta naman ako sa YouTube mo, wala naman dito. Diba? Kita mo, yung last upload mo dito sa YouTube mo is 4 months ago. Ayan o. Ayan o, 4 months ago, 7 months ago, 8 months ago, 9 months ago. Sa live, wala din. O. Lalo naman sa TikTok, wala din. So, wala yung full video. Point here is that, gumawa naman kayo ng content, parang awa nyo na. Wag lang click farm ng click farm. Masarap makinig sa ng ganito, yung nagkukwentuhan tayo, di ba? Anyway mga lods, yun lang naman po yung sa akin for today. Tingnan natin kung magre-respond sila dito sa ating content. Dito at sa ating mumunting dibang. Gege mga lods.